Great day, malayang puso. Ayan, nandito naman po ang inyong lingkod upang magbigay ng good vibes, konting kaalaman, sharing para sa ating pong lahat. At yun nga, napag-usapan po natin yung stress noong una kong vlog. Ngayon, pag-uusapan naman natin uli kung paano o may mga paraan ba para tayo ay makaiwas sa stress. O ibig sabihin, pag-uusapan natin mga kamalayang puso ngayon ay pag-iwas sa stress. Meron nga ba? Paano nga ba maiwasan ang stress? Yan. Maraming paraan para maiwasan ang stress. Una, magpahinga at mag-relax. Yun ang una, number one. Ayan. Mag-relax. I-relax natin yung sarili natin. Kung nararamdaman natin na may stress, ini-stress tayo, i-relax mo yung, ikalma mo yung sarili mo. Bigyan ng oras ang iyong sarili para magpahinga, mag-relax. Maaari kang magbasa, makinig ng musika, manood ng mga pelikula, o maglakad-lakad kahit saan parte ng iyong bahay o bakuran o kalye na marirelax yung inyong mga sarili, mga kamalayang puso. Huwag kang magmukmok, yun lang ang madaling sabi. Kabaliktaran ng relax. Huwag kang magmukmok. Huwag mong dibdibin, huwag mong damdamin yung nagpapa-stress sa'yo. Para iwasan mo yung stress, yung gawin mo mag-relax. Pangalawa, mag-ehersisyo. Mag-ehersisyo. I-focus mo yung yung sarili mo sa ehersisyo. Ang ehersisyo ay isang magandang paraan para mag-release stress hormones. Maaring maglakad-lakad, magtakbo, magbike, mag-gym. Yun, parang may lilibangin mo yung sarili mo sa isang bagay na ang kapalit ay maging healthy, yung awisan ka, kasi kung iisipin mo yung stress, hindi ka papawisan lalagkit lang yung katawan mo, pero yung paglabas ng mga bad cholesterol sa katawan dahil sa gumawa ka ng ibang activity katulad ng pagtakbo-takbo, pagpunta ng gym, pagbike, paglakad-lakad, ay isang paraan ng mailalabas mo yung mga pangit na nasa katawan natin. Nalilimutan pa natin yung nagpapa-stress sa atin, kung sino man yun. Kumain ng mga masustansyang pagkain. Yun yung pangatlo, mga kamalayang puso. Ang pagkain ng masustansyang pagkain ay makakatulong sa iyong pakiramdam na mas mahusay, mas may enerhiya. Iwasan ang pagkain ng mga processed food, yung matatamis, yung katulad ng mga soft drinks, juice, mga processed food yan, kumain sa fast food. Pero may mga tao na pampaalis talaga ng stress, yung kain lang kain, pero yung masustansyang pagkain ang kainin po natin. At damihan mo ng pagkain ng kinain mo, basta masustansyang pagkain. Huwag lang yung mga processed food, yung mga sugary drink, yung fast food kasi maalat. Kasi yung nagkukos pa yun ng ibang uri ng sakit. At pag nalaman mo may sakit ka, pwede ka pang ma-stress. O kaya yun ang pangatlo. Pang-apat, matulog ng
sapat. O yun ang importante, kailangan makatulog ka ng higit sa 8 oras. May mga pamamaraan para makatulog ka kaagad. Huwag kang mag-inom ng alcohol. Mayroon naman tayong mga naiinom na bibili sa butika na mabilis kang makatulog. Mga vitamins na mabilis kang makatulog, mayroong nabibili mga ganon. Ang sapat na tulog ay mahalaga para sa ating physical at mental na kalusugan. Siguraduhin na makatulog ka ng 8 oras above, pataas, bawat araw man yan o gabi, basta makatulog ka, makapagpahinga ka. Panglima, yung magnilay-nilay o mag-yoga. Pag-yoga, yung pagnilay, yung may meditation. Punta ka ng Adoration Chapel, kung ikaw ay Catholic, Adoration, hindi ko lang alam po sa iba kung anong tawag kung sa isang lugar na ikaw lang makakausap mo yung Panginoon, yun, isang uri ng pagninilay yun. Or kung ayaw mong kausapin ng Panginoon, mag-yoga ka. Ang pag-yoga kasi parang nakasentro ka sa isang tatalingkad ka para maging balance yung hindi ka matutumba. Isang uri ng yoga yun. Yan. Pang-anim, maglaan ng oras para sa iyong mga hilig. O kung mayroon kang mga hilig na katulad ng mahilig ka kutkutin, katulad ng may mga sirang appliances sa bahay mo, para makaiwas ka sa stress, yun na lang yung pagpukusan mo. Gumawa ng mga bagay na magpapasaya sa iyo. Maaaring kang magpinta, magluto, mag-gardening o maglaro ng sports para malimutan mo lang yung problema. Isa yun sa mga pamamaraan, mga malayang puso. Yung makipag-usap sa iyong kaibigan o pamilya. Yun nga sinabi ko nung nakarang video ko. Ang pagkikipag-usap sa isang tao, pinagkakatiwalaan mo, ay makakatulong sa iyong pagproseso ng iyong nararamdaman. Yun, importante yun. Hindi lang tayo basta nakikipag-usap sa kung sinong tao. Ang unang-una nating lalapitan yung ating pamilya. At kung mayroon kang best friend, yun yung kausapin natin, mga kamalayang puso, para kung ano man yung mga problemang dinadala po natin. Panghuli ay ang humingi ng tulong sa iyong professional, sa isang professional, para kung ang stress ay nagiging labis at hindi mo na ito makontrol, huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa isang therapist o psychiatrist. Yung sa mga professional na ngayon, mga professional na pwedeng makapagsagot kung malala na talaga yung nararanasan nating stress, kasi babagsak na sa depression. Kailangan na natin magkonsulta, mga kamalayang puso, kung sa mga talagang magbibigay sa atin ng tamang gabay para sa ating nararamdamang stress. Tandaan na ang stress ay isang normal na bahagi ng buhay. Ang mahalaga ay matuto tayong pamahalaan ito at maghanap ng mga paraan para maiwasan ito. Yan. Totoo naman talaga, mga kamalayang puso, araw-araw may problema. May problema po tayong nararamdaman. Simula pagising pa lang natin, lagi pong may nakaabang sa ating problema. Hindi po natin yan maiwasan. Sabi nga niyan,
Simula sa pagising natin, napaligiran na tayo ng isang kasalanan. Nandiyan yung pagkakasala sa paligid natin. Kaya ugaliin natin, pagising natin na magpasalamat. Unang-una yon para maiwasan natin ang stress. Magpasalamat sa Panginoon, sa mga biyayang binigay sa atin, at ibibigay pa sa atin sa araw ng pagising. Humingi ng gabay sa Panginoon para kung ano mang mga enkwentro natin na mga negative, isang magpapa-stress sa atin ay maiwasan natin, makontrol natin. Kaya importante sa pagising pa lang natin sa umaga, ang lagi namin isa sa isip, mga kamalayang puso, yung mga positibong bagay, kumbaga mga positibong bagay para mabawasan yung iba nating maalalahanin. Hindi yung pagising mo ng umaga, iniisip mo na andyan na naman, sisingilin na naman ako, andyan na naman, puro negative. Kailangan ang isipin natin, mga kamalaya, yung mga positibong bagay na masusol mo yan sa araw na ito. Kaya ayan, sana mayroon po akong na-share sa inyo na kunting kaalaman para sa ating lahat. Kaya kung mayroon po kayong nagustuhan sa mga sinabi ko, comment lang po kayo. At kung mayroon po kayong gustong pag-usapan natin, mga kamalayang puso, mag-comment din po kayo para naman po yung ating tuloy-tuloy na pagkikipagkwentuhan ay magawan ko po ng paraan kung ano po yung gusto ninyong gawin nating topic. Kaya maraming salamat sa inyong panunood sa aking munting handog na video. Hanggang sa muli, The Official Malayang Puso TV. Bye-bye!